So puntahan natin yung loob na ngayon. So ito ang magiging kwarto natin. Tingnan ko kung maglagay pa tayo ng kornisa, banda doon, kung kinakailangan, ihahabol natin. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Magbibigay po ako ng update patungkol po dito sa nire-renovate po itong bahay. Dahil sa ngayon ho, naka 7 linggo na po tayo. Doon po sa target natin, 1 linggo na lang dapat makatapos na. So sa pagkakataong ito, papakita ko po sa inyo yung pinaka-update. Ano na nga ba ang mga nagawa na at ano na lang yung mga hindi pa natatapos. So maya-maya po yan, pero siyempre, gaya ng dati, paalala po si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, Julay Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, i-follow ho natin, i-like at saka i-share yung mga upload po natin dyan. So maraming salamat po sa inyo. So ngayon po, tuloy na tayo. Papakita ko po sa inyo itong pinagawa po natin, renovation po ng bahay, at may konti ng pintura. Tuloy-tuloy po yung paggawa, kaso nga lang po ngayon, linggo, kukunti po yung pumasok at saka naka-break po ngayon. Kaya tamang-tama, ipapakita ko po sa inyo. So tara na po. So ngayon, umpisan po natin sa labas. Ayan, nakita natin may pintura na po dito sa labas. So yung kulay na pinili po natin, medyo parang ang kulay ay matamis. Maganda po yun para yung matanda na po yung sinanay, so at least pansinin po yan. Pero hinaluan po natin ng kombinasyon naman, yung dark naman po yung sa mga poste, sa biga, tapos yung sa may bintana, nilagyan natin ng konting design, konting tiles, So hindi ko po alam yung mga viewers natin kung okay lang po sa inyo yung ganyang itsura. Ayan, ilayo natin ng konti. Dito sa side, gaya nung sinabi ko nung nakaraan, naglagay tayo ng konting tiles dito dahil nga po masyadong mataas, mahaba. So para hindi masyadong halata na ganoon po kahaba. Ayan, tapos yung side niya, ganoon. Hindi pa po tapos dyan. Tapos itong garahe natin dito, temporary, inusog muna natin. Ayan, yung first floor nandoon. Tatanaw natin, mamaya aakyatin po natin yan. So ayan, yan po muna ang ating makikita dito sa pinaka-front. Yung terrace hindi na natin binago, kahit old model yan, kasi lalaki po yung gastos. So ikot po muna tayo bago tayo pumasok sa loob at saka doon sa taas. Ayan. Pansamantala, kinabit muna natin yung lumang AC dyan sa isa para magamit yung kwarto. May bagong AC dyan ikakabit, dito naman sa room nung pamangking natin. Yan, nakahanda na yan. Tapos yung toilet, yan, okay na. Okay na yung loob niyan, konting accessories na lang. Tapos ito yung extension. Di ba sabi ko, lagyan ng bubong. Ayan, may bubong na po yan, sementado na sa baba. Konting kinis na lang. Ayan. Tapos dito, matanong natin yung second floor dyan. Nandoon, ayan, kita natin dito eh. Ayan kita natin. Ayan, kitang-kita. Ayan, kitang-kita pati yung kumakain. Ayan, yung tagaluto natin. Ayan po. So dito ngayon, last na to, extension sa pinaka-dirty kitchen natin. Papunta dun sa lumang CR. Yan ang huling tatapusin. Ayan. So last na yan, Siyempre, yung mga gumawa, nandoon. So ito na yung pinaka-last na mabigat-bigat na trabaho. Ayan. Yung iba, mga finishing na lang doon sa taas. Ayan. Yung AC, nagpakabit na tayo ng isang split dyan. Split type, ayan yung outdoor unit niya. So may primer na yan. Dito tayo, tingnan natin dito. Ayan. So yung kulay, tingnan natin kung ano yung kukulay natin dyan. Abangan nyo sa susunod na vlog. Itong dito, ito yung lumang CR natin. Itataas natin yung konti yung bubong. Ayan yung isa. Para pag nagkakasabay-sabay, walang problema. Ayan. So balik tayo dun sa front. Tapos diretso tayo sa sa loob. Ayan. Ayan kulay na tayo, maroon or kaya dark red yung bubong natin. Ayan. So puntahan natin yung loob na ngayon. Silipin natin kahit medyo marumi pa. Hindi pa nilalagay yung mga ilaw. So ayan. Mga pintura natin, rain or shine ang gamit natin. Medyo may kamahalan, pero magandang elastomeric po yan. Magandang klase yan.
Ayan, dito may kisame na po dyan. Ayan. So, may pinlight tayo dito sa mga side na yan. Ayan. May marka na. Tapos, may isa tayong ilaw dito na malaki. Sa sentro na lang, gigitnain na lang natin. Tingnan ko kung maglagay pa tayo ng kornisa, banda doon, kung kinakailangan, ihahabol natin. Ito yung kwarto na, bagong gawa na ito. Although may dumi pa sa loob. Pero makinis na rin yan. Ayan. Lalagyan ng AC. Mga bintana, areglado na yan. So, ayan. Isang kwarto na yan. Independent, may sariling pinto. Tapos dito sa papunta sa may kusina, pinatanggalan natin yung kwarto rito ng isa. Kaya ang lawak na nito. Malawak na yan dyan. Ayan, maraming basura lang. Ano? Tapos may isang kwarto tayo dito. Ito na yung pintuan. Nakasarado lang. Sarado. Ito naman yung CR. CR natin. Ayan. Bago na yan. Ayan yung CR. May exhaust fan tayo nandoon. Tapos ito yung nilagay natin. So yung pinili nating CR, yung hindi na bako-bako, makinis na para madaling linisin. Yung ilang accessories nandyan, pero hindi na mahalaga yon. Isang kwarto dito, ito yung magiging kwarto ni nanay. So pansamantala, nilagay muna sandali yung aircon doon. Tapos yung TV niyan, ilalagay natin dito para yung matanda, kahit nakahiga siya, pwedeng manood ng TV. Kasi hindi nahihiwalay sa TV. Kailangan lagi may pinapanood siya. So yun po gagawin natin. So ngayon, yung sa kusina, yung lumang kusina natin, ito maglalagay tayo ng dito. Pinapabricate na po yung aluminum na parang shelf o kaya parang patungan. Iskaparate dito, ilalagyan po yan. Tapos dito naman, papunta sa kusina, maluwang na rin po pinturado na rin hanggang dito. So puro kusina dito. Yung dating lutuan, tinanggalin natin yung lutuan na yung sa kahoy para sa labas na lang. Tapos may dirty kitchen pa po sa labas. Diyan tayo nanggaling kanina. So ang haba na po, ito po yung lumang CR, toilet. So gagawin uli yan para dalawa ang toilet. So balik tayo, papunta na tayo sa first floor. Ito po yung bago. Ngayon nyo siguro ito unang makikita, no? So siyempre dito, diniskartehan natin kung paano po makaakyat. So sa side natin pinadaan. Kasi ito pong structure na to, existing na yan. Concrete slab po siya, kaya sayang naman kung hindi gagamitin. So ginawa natin kwarto. Ito ang magiging kwarto natin. Tsaka yung magiging studio natin. Dito, pag akyat, meron tayo ditong bintanang maliit para tanaw mo yung nasa labas. Ayan, kung may gusto kang tingnan, kita natin. Sino bisita dun sa baba, makikita muna natin. Kung maniningil ng utang, magtatago tayo. Ano po? Ayan, joke lang naman. Tapos ito naman yung magiging kwarto. May pintuan dito. Pagpasok, ayan, yan ang ceiling. Ginagawa na yan. Full ceiling natin. Ayan. Tapos ang magiging kama dito, ito na. Banda dito magiging kama natin. Ang TV, dyan banda. Tapos ito, space na parang maliit na sala sa kwarto. Maglagay tayo ng table dito. Ganon din, meron din tayong silipan dito. Para kung doon sa may rice mill, tanaw dito. Ayan, kitang-kita lahat yan. Yan, tanaw na tanaw yan. Diyan, side na yan. Sa side dito. Tanaw lahat yan. Ayan. So, dito naman, naglagay tayo ng CR na kasi medyo nasa taas ito. May malaking bintana pala tayo muna dito. Para naman kitang-kita sa labas. Ayan, kitang-kita. Kita rin dito. Itong bahay na to, bahay ng kapatid ko. So, minamanage naman ito ng mga pamangking ko. At ang alam ko, ipaparenovate din yan, itong kusina na yan. Tapos dito, yung sa may babuyan natin, bandang dulo doon. So dito sa loob, nagpalagay tayo ng maliit na toilet. Para pwede tayong maligo, mag-CR ng hating gabi, hindi na tayo bababa. Nagpakabit na ho tayo ng split AC, 1.5 tons yan. Yan, nakakabit na yan. Umaandar na yan. Tapos may toilet tayo dito. Ayan, medyo madilim lang. Nandiyan na rin po yung materialis niyan, nabili na natin. Yan, ganun din. May bintana sa loob. Pero maglalagay tayo ng exhaust fan dyan. Tapos dito, meron pa rin po tayong silipan dito. So, pwede mong makita yung nasa baba. So, ayan. Kita natin yan sa baba. Oh, so, balik tayo dito. Ayan, so nakita na natin ha. So, ito ang magiging kwarto natin. Pag magre-record tayo, hindi na tayo masyadong may istorbo. Kasi dito, sa palagay ko, tahimik na yan. Ayan, okay na. So, balik tayo sa baba.
doon tayo mag-outro. Doon po sa nagtatanong po ng budget, hindi ko pa lang po nakukompute yung ngayong linggong expenses. Pero sa inyong kaalaman, medyo mas malaki na po doon sa estimate natin. Sa ngayon po, ang approximate expenses po natin, yung sa labor ho, nagdagdag po tayo ng 50 mil na. Kaya lumalabas sa ngayon, 300,000 na po yan. Ano po, basta importante ho, matapos ito ng maayos, may quality, maganda. Tapos yung materialis naman ho, sa palagay ko po sa ngayon, baka nasa 800,000 na, mga kababayan natin, ano? So siguro po sa sunod na update ko, ipapakita ko po mismo sa inyo yung actual, yung labor cost at saka po yung material cost para alam po natin as a reference po. Pero ano po, isang bagay lang ang alam natin sa ngayon, ang laki po ng itinaas ng materialis. Lalo na po yung yung mga aluminum, yung glass window. Siguro po doon pa lang sa mga ginamit sa bintana, sa pintuan, mga 70,000 more or less na nagastos na po natin doon. Tapos sa pintura, sa palagay ko po yung 50 mil pumasok po. Pero magaganon pa man po kapag nakita po natin yung bahay na ganyan. Tapos yung nanay natin, nakita natin nakangiti, nawawala po yung yung pagod at saka po yung gastos kumbaga. Yung nanay ko nga po, gusto niya nagpapakain kahit pakyaw. Dahil parang gusto niya yung mga tauhan, mga nagtatrabaho, dito lang, huwag masyadong nag-aalis. So ginagawa po natin, may mga araw po na nagluluto po tayo para pakainin po kahit pakyaw po yan. Bilang po yan, konsiderasyon. Mga kabayan natin. So siguro po yun lang po muna ang ating update sa ginagawa pong pabahay o kaya renovation po dito sa bahay ng nanay ko. Na kung saan ho, sa tingin natin malapit nang matapos. Kasi ang estimate po natin dito, 8 weeks. Bali naka 7 weeks na tayo, isang linggo na lang. Itong linggong darating, siguro yung pinaka po siguro, matatapos na yan, maliban doon sa mga konting finishing pa siguro, mga minor na gagawin, okay lang naman po yun. So halos nasa target po tayo. Ang medyo lang po nag-overshoot tayo, doon sa material cost at saka po sa labor cost. Medyo tumaas po doon sa estimate po natin. Ano po? So yun lang po muna ang ating update. Mga kabayan natin, so maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating YouTube channel. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye. Bye-bye po.